po natin yung balita tungkol sa ikalawang grupo ng mga taong kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Handa raw si dating Muntinlupa Congressman at ngayon Customs Commissioner Rufy Biazon na harapin ang mga bintang sa umano'y maling paggamit niya noon ng kanyang pork barrel. Nakatutok si Sherian Torres. Noong 2010 elections, tumakbo si Nooy Muntinlupa Congressman Rufy Biazon sa senatorial slate ng Liberal Party ni Pangulong Aquino. At nang di pala rin, inappoint siya ng Pangulo bilang pinuno ng Bureau of Customs, pagkalagpas ng one-year ban sa appointment ng mga tumakbong natalo. Isa ngayon si Biazon sa 7 dating kongresista na pinakakasuhan ng Department of Justice sa Ombudsman kaugnay ng pork barrel scam. Kumupit o nag-kickback daw si Biazon ng 1.95 million pesos ng idaan ng kanyang pork barrel sa isang peking NGO ni Janet Napoles na ipinasok sa isang Philippine Social Development Incorporated ni Napoles. Wala si Biazon sa kanyang tanggapan ng aming sadyain. Abala raw ito sa maghapong mga pulong, sabi ng kanyang media director na si Glenda Olid. Nag-issue lamang si Biazon ng statement kung saan sinabi niyang handa raw siyang harapin ang mga aligasyon kaugnay ng kanyang PDAF. Lagi daw siya naging tapat sa kanyang tungkulin ngayon at noong siya'y kongresista pa. Palagi raw niya ipinatutupad na maayos ang kanyang mga tungkulin noon bilang kongresista. Hindi pa raw niya nasusuri ang mga dokumentong pinagbasihan na reklamo pero tinatanggap niya ang oportunidad na ito ay mabigyan linaw sa NBI, sa Ombudsman o sa mga korte. Tumanggi naman si Deputy Presidential Spokesman Abigail Valte na magkomento sa ikalawang batch ng mga inireklamo ng DOJ sa Ombudsman, maging ang pagkakasama ng isang kaalyado ng Pangulo sa listahan ng mga pinakakasuhan. So we were again all related questions to the inclusion of Commissioner Biazon in the second batch of cases that are related to the PDAF scam. I would have to defer comment until such time that I have been able to speak with the President. Sabi naman na ama ni Biazon na si Muntinlupa Congressman Rodolfo Biazon, maging siya di rin sinasagot ng anak ang tawag. Nabigla, nasaktan at nalungkot daw si Congressman Biazon sa pagkakasali ng kanya anak sa DOJ PDAF list. Palagay ko naman maliliwanagan ito sa pamamagitan ng legal processes. Ako naman ay naniniwala din sa aking anak na pinangalagaan niya rin yung kanyang sarili tungkol dyan, baka meron lang mga pagkakamali somewhere along the line. Nabigla naman daw si dating Congressman Rodolfo Valencia ng Mindoro Oriental sa aligasyong ibinulsa niya ang 2.4 million pesos ng kanyang pork barrel. Sa isang text message, idiniin niyang hindi niya kilala si Napoles na anyay dapat lang ma-prosecute dahil sa dami ng peking proyektong ginawa niya. Nadadamay daw tuloy ang mga gaya niyang walang kasalanan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan na reklamo ng DOJ pero bigo kami makuha ang kanilang padig. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.